doon sa mga credit card holders na matagal pero hindi pa talaga nahasa doon sa mga features o process paggamit ng kanilang mga credit cards. Hi everyone, Crisel Morales here. Welcome back sa ating YouTube channel. So, kumusta kayong lahat? Okay, I am so blessed and I'm so happy having this opportunity to once again do this video for you at patuloy ang pagdagsa ng maraming mga katanungan, queries or questions sa ating YouTube channel. And kahit pa may mga videos na tayong na-upload regarding those queries in the past, hindi ko pa rin siya pwedeng baliwalain. That is why whenever I have opportunity, sasagot talaga ako. So in today's video, we have I think 3 or 4 queries to tackle. And sana makatulong ulit sa inyo, lalong-lalo na sa mga newbies at doon sa mga credit card holders na matagal pero hindi pa talaga nahasa doon sa mga features o process paggamit ng kanilang mga credit cards. So here we go for another video. Okay, so we have one query na nanggaling sa ating subscriber na si Lexia Amor. So sana na-pronounce ko ng maigi to, pero sige, pa-flash na lang natin dito yung kanyang query. Okay, so ang query niya is, paano po i-close ang BDO credit card? Na-settle ko naman na po lahat ng payments. Okay, so once you have settled all your payments, call the hotline. Speak to the customer service representative and tell him or her your intention to close your account. Kapag mahihirapan kang kumontak or tumawag sa hotline, go to the bank itself directly, sa bangko ka na lang, and then magpa-assist ka sa kanilang customer service representative. And I know that the customer service representative will guide you through the process of closing your account as a credit card holder sa kanilang bangko. So there you go, Alexi Amor. Thank you. Okay, so here we go for another query na nanggaling naman kay Annabel Sunga. Hi Annabel, shout out din sa'yo. At ang question niya, ang cash advance at cash installment sa credit card, same lang po ba sila? Hindi. Okay, wait. Same sila in a way na uutang ka, no? Pero hindi sila same dahil iba yung process at yung interest iba rin. Iba yung application ng interest sa cash advance at iba rin yung application of interest sa cash installment. So paano ba, ano ba ang big difference? Pag sinabi nating cash advance, it is through the ATM na i-withdraw mo lang yung certain amount na gusto mong i-withdraw within, of course, doon sa kung magkano yung designated percentage from your credit limit na pwede mong i-cash advance. Anong ibig sabihin? For example, ang credit limit mo is 25,000 and then the bank gave you 50% na pwedeng i-cash advance. So, ibig sabihin, 12,500 yung pwede mong i-cash advance. Bakit sinasabi ng iba na mas madali ang cash advance? Yes, it's true because you just need to insert your credit card and then input your PIN and then may mga options kasi doon. Kapag nakarating ka na doon sa credit card cash advance, then you just have to type in or input yung amount na gusto mong i-withdraw and then yun, na-withdraw mo na. Doon naman sa cash installment, you need to apply through the bank or through the website of the bank. So, halimbawa, sa BDO, punta ka sa website ng BDO and may mga installment features kasi na pwede mong applyan doon. Like, if you want to do the cash installment, you need to apply for the cash installment. You need to talk with the customer service representative. So, mas matrabaho, kumbaga. Mas marami kang gagawin. Yung interest naman is fixed kasi yung interest ng cash installment. So, fixed yung monthly amortization mo. For example, ang term na binigay sa'yo ni Bangko is 3 years. So, mayroon kang peace of mind kasi alam mo na you're going to pay yung cash installment mo within 3 years. So, hindi ka talaga mag-worry na kailangan ko ng bayaran to kasi mag-i-increase ang interest.
dadami ang interest. Marami akong babayaran. Because you know in your heart na kapag fix yung monthly amortization mo, like for example, 10,000 lang yung babayaran mo monthly, di yun lang yung babayaran mo. Kasi si bangko, kapag in-apply yung interest doon sa inutang mo, hindi lang naman yung interest ang babayaran mo. Kasali na doon a part of the principal cost, nandun na sa monthly amortization. So kung baga, pag sinabi ni bangko na 10,000 a month, so you're going to pay the 10,000 a month. Ito naman ang cons ng cash advance. Kasi habang tumatagal at hindi mo binabayaran, nag-a-add up ng interest doon sa cash advance mo. Okay, so in the video that I have uploaded, I think last month, in-explain ko doon kung paano nagko-compute si bangko ng interest ng cash advance. So I'll try to put here yung thumbnail para at least makita nyo and hanapin nyo na lang sa aking channel para mapanood mo ang video na ginawa ko tungkol doon sa computation ng cash advance. Para hindi rin natin isipin na mahal ang interest ng cash advance. Mahal lang po kapag hindi na natin nababayaran yan. Ang mahal lang kapag pinapabayaan na natin kasi hindi siya designed for a term. Ibig sabihin, ang arrangement kasi ng cash advance is hindi yung katulad ng cash installment na bibigyan ka ng term na 1 year, 2 years, or 3 years to pay. Yung cash advance, kailangan kung pwede bayaran mo din within that month or siguro the following month kapag hindi mo talaga kaya. Okay, so there you go, Annabelle. Sana may nakuha ka na idea sa pahapyaw. Hindi naman kasi ito full review, ano. I'm just trying to answer yung queries. Pero kapag talagang gusto nyo pang magtanong for more, di kailangan mag-comment ulit kayo dito or you can get in touch with me sa aking Facebook page, here, yan, hanapin nyo yan, and pwede nyo akong i-DM dyan kapag may mga additional queries pa kayo. Once again, thank you so much, Annabelle. Okay, another query na nanggaling naman kay Mami Joy. Hi, Mami Joy, shout out sa'yo. Ang query niya is, hello ma'am, saan makikita ang credit card PIN? Okay, ang daming nagtatanong nito. Parang feeling ko, hindi nyo pa napanood yung videos ko regarding this one. Sige, itatakal na lang natin dito. Paano ba talaga makukuha ang credit card PIN? May mga bangko po na kapag pinadala na sa'yo ang credit card mo, after a week or 2, papadala naman through snail mail or through courier ang iyong PIN. May mga bangko din na SMS ang ginagamit para ibigay sa'yo yung cash advance PIN mo. So, hindi pare-pareho yung ways ng mga bangko, no? Si BDO naman, hindi po magbibigay ng PIN si BDO not unless tumawag ka kay bangko and mag-request. So, iba-iba. So, mga simple ways to follow para at least alam nyo kung ano yung mga initial na move para makakuha tayo ng cash advance PIN. Okay, another query na nanggaling naman kay Mix Shine. Ang sabi niya, or ang tanong niya, magkaiba po ba ang credit limit ni virtual at ni actual card po sa Platinum? Hindi. Okay? Ang sagot dyan sa query mo, Mix Shine, is hindi. Yung virtual credit limit ay nanggaling din doon sa primary card mo. So, you just need to delegate a certain amount sa yung virtual card para yun lang yung amount na gagamitin mo just in case you're going to do an online shopping. Kasi nga, ang purpose ng virtual credit card is security and assurance na safe yung online shopping mo. Kasi may kakaiba talaga na security na binibigay si bangko sa mga virtual credit card. Pero with regards to the credit limit, hindi siya magkaiba. So, kung baga, yung virtual card natin is just another feature or a privilege na binibigay ni bangko sa atin para at least magkaroon tayo ng card na pwedeng gamitin online. So, what you're gonna do is you just need to call the bank and then speak with your customer service representative. Sabihin lang kung magkano yung i-assign mo na credit limit doon sa virtual credit card mo. For example, ang credit limit ng iyong primary card or principal card is
50,000 and you want to assign 10,000 doon sa virtual credit card mo pang shopping online, pwede yon. But we have to remember na yung virtual credit card ay gagamitin lang natin for online shopping. Hindi siya pwedeng gamitin sa grocery or sa restaurant. And yun lang yung isang bagay na hindi natin pwedeng gawin sa ating mga virtual credit card. Kaya kapag mag-a-assign tayo ng credit limit, kailangan yung certain amount na kailangan lang natin for online shopping. Huwag tayong mag-assign ng malaking amount kasi kapag naubusan ng credit limit yung primary card mo, yung virtual credit card mo may natitira pa, hindi mo kasi siya pwedeng i-transfer or pwedeng gamitin. Kaya we have to take note of that. Hindi lang kayo ang maraming katanungan. Ako din, ang dami kong mga queries or questions. Pwede bang sagutin nyo rin? Mag-Q&A din tayo. Okay, so there you go. Natapos po tayo ng few queries. Hindi na uubusan talaga ng question ng ating YouTube channel. Kasi nga, well, every day is a learning day. Hindi tayo tumitigil para matuto. Hindi tayo tumitigil. At palagi, meron tayong questions. Hindi na uubos yan. And ako naman ay nandito lang to answer yung mga queries ninyo, and I just hope that I'm able to satisfy, if not naman, kahit konting idea, I was able to give you. Maraming salamat. There you go. We are done with our video for today. Maraming salamat po sa lahat ng mga nag-subscribe lately, sa mga nanonood, nag-share, nagla-like ng ating mga videos. Thank you. Thank you so much. This means a lot to me. And sana po sa mga hindi pa nag-subscribe, you can subscribe sa ating YouTube channel. And remember, meron tayong notification bell down there that you can tap so that you will always be notified sa mga videos na susunod nating gagawin or i-release. Maraming salamat, and muli, always remember, life is beautiful because God is so good. Bye everyone!